Senator Bongo, nasa Gapan City, Nueva Ecija ngayong araw. Ibinida ang mga batas na inihain para sa larangan ng kalusugan. Guest of honor sa lingguhang flag raising ceremony ng LGU ng Gapan City, Nueva Ecija si Senator Christopher Lawrence o mas kilala sa pangalang Senator Bongo. Lunes ng umaga, September 30, 2024. Ibinida nito ang kanyang naging prioridad bilang chairperson ng Committee on Health sa Senado, ang Malasakit Center, ang Super Health Center at Regional Specialty Center. Sinabi nito na isa ang Nueva Ecija sa may pinakamaraming malasakit center sa Pilipinas. Nasa kasalukuyan ay may 3 na nasa Talavera General Hospital sa Talavera at PJG at ELJ Hospital sa Cabanatuan City. Ibinahagi din nito ang benepisyong maaaring makuha sa 9 na super health centers na itatayo sa lalawigan ng Cabanatuan City, sa mga bayan ng Cabanatuan City, Rizal, San Leonardo, Santo Domingo, Aliaga, Bungabon, Llanera, Science City of Muñoz at Zaragoza. Aniya, lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth at magagamit ito para sa libreng serbisyo medikal na maa-avail sa naturang mga super health centers. Dagdag ng senador, magkakaroon ng mahigit 600 super health center sa Pilipinas. Ang center na ito ay isang medium type na polyclinic na nagbibigay ng libreng konsultasyon at primary care gaya ng laboratory services, birthing services at iba pa. Ibinida din ni Senator Go ang ipinasang batas kung saan siya ang principal sponsor na aniya ay prioridad umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang Republic Act 11959 o ang tinatawag na Regional Special Centers Act na maglalapit ng serbisyo medikal sa mga kababayan nating Pilipino. Sa panukala, nakasaad na sa loob ng 5 taon, magkakaroon ng specialty centers sa mga DOH hospitals sa lahat ng rehiyon sa bansa at sa mga government-owned and controlled corporation specialty hospitals sa Pilipinas. Dito sa Nueva Ecija, inihalimbawa nito ang PJG Hospital na sa kasalukuyan ay mayroon lamang 3 specialty cares, ang burn care, trauma care at eye care. Aniya, magkakaroon na ito sa loob ng 5 taon, magkakaroon na ito ng karagdagang specialty cares gaya ng heart center, renal care para sa kidney, neonatal care, cancer care, geriatric care para sa mga matatanda at dermatology. Pagkatapos ng flag ceremony ay tumulak si Senator Go sa Congressman Emerson Pascual Convention Center para naman sa pamamahagi ng financial assistance sa mga indigent families sa Gapan City. Ayan. So pakinggan natin yung pahayag ni Senator Bongo dun sa flag ceremony kaninang umaga. Gusto ko rin pong banggitin sa inyo, ako po isa sa author at co-sponsor na una ng Salary Standardization 5 noong 2019 at nag-file din po ako ngayong 2024 ng Salary Standardization 6. Naintindihan ko po ang trabaho ng nasa gobyerno. Ang hirap po, kaya dapat po ibigyan kayo ng maayos na kompensasyon. At isa rin po ako sa author at co-sponsor ng Magna Carta for Barangay Health Workers. Kaya mga medical frontliners, ipaglalaban ko po kayo parate. Yung inyong hiya nun, pinaglalaban talaga natin at nangako po ang DBM at DOH, mababayaran po kayo ngayong taong ito, yung mga health emergency allowance. Paglalaban ko po kayo. Ngayon, bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado, 3 po ang aking naging prioridad bilang chairman ng Committee on Health. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron na ho tayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. At gusto ko lang pong banggitin sa inyo, mismo po dito sa Nueva Ecija, meron po kayo, isa kayo sa pinakamaraming malasakit center sa buong Pilipinas. Talavera General Hospital, Dr. Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center, at Eduardo Hoson Memorial Hospital in Cabanatuan City. 3 po ang inyong malasakit center. At kung meron ho kayong pasyente
kakailanganing dalahin po sa Maynila Heart Center, tutulong po ako doon. Sabihan niyo lang po ang aking opisina. Pati pamasahe ng inyong pasyente, tutulungan ko hanggang makabalik dito sa Gapan. Pangalawa, Super Health Center. Ano po itong Super Health Center? Iba rin po ito sa Malasakit Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta dahil lahat ng Pilipino, miyembro po tayo ng PhilHealth. Dyan na tayo magpakonsulta. Mas madidecongest ang hospital kung meron tayong mga Super Health Center. Magkakaroon po tayo ng 9 na Super Health Center sa probinsya po ng Nueva Ecija. Camtino, Rizal, San Leonardo, Santo Domingo, Aliaga, Bongabon, Llanera, Sayan City, Zaragoza. Mayor, kung pagdating ng panahon, kung kailangan nyo po ng Super Health Center dito at meron nyo kayong lugar na paglalagyan, willing po akong tumulong para ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Ang dami pong pera ng PhilHealth, dyan na kayo magpakonsulta. Tinaasan na po ang subsidy from 500 to 1.7. Nabalitaan nyo ngayon, may reserve pa ng PhilHealth. Sobra-sobra ang pera nila. Tapos yung mga pasyente hindi makalabas ng ospital. Kaya babantayan ko po ito. Ngayon, nangako ang PhilHealth, tinanggal na nila. Nagkaroon na po ako ng 3 hearing sa Senado. Nangako sila, tatanggalin na po nila itong single period of confinement policy. Ano po ito? Pag nagka-bleeding tayo, pneumonia, diarrhea, within 3 months, bawal nang i-cover muli. Tinanggal na nila. Nag-decide na po sila yung board na tatanggalin. Ako po ang nag-push nun na dapat tanggalin. Kalokohan po yung pulisiyang yun. Mapigilan ba natin magka-pneumonia? Sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ibalik nyo sa tao, pera natin yan, contribution natin yan. Nagpasa rin kami ng bill sa Senado na dapat po ibabawasan muna ang premium contribution by 2025 po. Dahil kaltas po yun sa sweldo natin. Dapat i-expand nila yung benefit packages, i-increase nila yung case rates nila. Ang mga dental, dagdagan nila dapat. At dapat mabawasan po yung out-of-pocket expenditures natin. Kawawa yung mga mahirap. Magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Sabi ko, kasama na dyan ang Siam dito sa Nueva Ecija, 600 sa buong Pilipinas. Ilapit natin yung serbisyo medical. Third, Mayor, meron po tayong batas na ipinasa. Priority ni Pangulong Marcos, ako ang principal sponsor. Regional Specialty Center. Magkakaroon na po, magtatayo na sa loob ng 5 taon ng mga specialty center sa buong Pilipinas. DOH Hospital. Halimbawa, dito po sa inyo, sa Dr. Paulino Garcia, existing nila burn care, trauma care, eye care. Sa loob ng 5 taon, maglalagay na po ng heart center dyan, renal care, neonatal care, cancer care, geriatric care sa mga matatanda, dermatology. Lalagyan na po dyan sa Dr. Paulino sa loob ng 5 taon po. Ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan para hindi na po mahirapan. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Okay. Nakamute ba ako? Ayan, okay. Nako ang ganda ng sinabi ni Senator Bongo. Pero 'di ba, Senator, yung excess fund na sinasabi siguro nitong ni Senator na 90 billion sa PhilHealth binabawi ng 'di ba? Department of Finance ba 'yon? Ni Secretary Ralph Recto, no? So ano kaya ang ginagawa ni Senator Bongo kaugnay niyan? Hindi ko pa nasubukan na i-check yung mga hearings Pero ayan nga, yung isa sa mga pinipigilan ng mga kasamahan natin sa health care, ay ang wag nang ibalik sa pondo ng Pilipinas yung 90 billion kasi as it is ang PhilHealth ay kailangan talaga ng additional na pondo para mas maraming matulungan na kababayan natin na may sakit. At I'm not sure kung alam ito ni Senator Bongo na hindi lahat miyembro ng PhilHealth, Siyempre, unang-una may premium. May premium na binabayaran ang mga members. At yung mga walang kakayahan na magbayad,
ng premium na yan, nakalimutan ko kung ano yung specific na tawag na sagot ng gobyerno yung yung contribution. Hindi lahat ay nakakaalam na pwede silang mag-member, lalo na kasi 'di ba open 'yan. Ang automatic na members ay senior citizen, 4Ps at saka PWDs. Pero yung mga indigent citizens natin na walang kakayahang magbayad ng premium dahil below minimum ang kanilang sweldo, hindi lahat sa kanila ay alam na pwede silang mag-apply ng libreng PhilHealth sa PhilHealth. Hindi lahat sa kanila ay alam na kailangan humingi ng endorsement from DSWD para makapag-apply ng libreng PhilHealth sa PhilHealth at ma-avail yung mga libreng serbisyo na inihahatid ng mga health centers na nakapailalim dun sa mga batas na ipinanukala. Isa, itong si Senator Bongo at yung Universal Health Program na sinasabi. Ayan. So, ayun, siguro pwede natin iparating yan kay Senator Bongo na kailangan pa rin ng massive information dissemination kaugnay ng pagpapamiyembro sa PhilHealth ng libre. Kasi hindi lahat ay may kakayanang magbayad ng premium na 500 piso sa isang buwan. 500 pesos na, no? Although ito na yung pinakahuling pinakahuling tranche ng sinasabing increase. So yung 500 pesos sa isang buwan ay malaking bagay na, lalo na kung yung mga ayuda na natatanggap ng ating mga kababayan nasa ganun lang na range o amount, no? 500, 1,000, 2,000, pinakamalaki yung 5,000 na one time, no? Kung maulit man at mag-apply ulit every 3 months. So malaking bagay sa kanila yung 500 pesos. Yon. So dalawang bagay siguro kailangan pang magpa-research ni Senator kaugnay ng membership ng PhilHealth. Pangalawa, yung excess fund ng PhilHealth ay kinukuha ng pinag-uutos na ibalik sa pondo ng gobyerno. Pero syempre, ikudos natin itong si Senator Bongo na naghahain ng mga panukala para sa mga local nating mga barangay health workers, yung mga local natin na mga government employees, no, na nangangailangan ng additional na protection sa health, additional na allowance o sweldo, na sila naman talaga yung talagang nagtatrabaho, no, para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga communities, no, malalayong communities. At maganda talaga yung maganda yung sinasabi niya na regional specialty care, no? Maganda yan kasi yung mga malalaking ospital natin, lalo na sa iba't ibang mga regions. Dito sa Nueva Ecija, meron tayong malalaking hospitals. Pero yun nga, kulang yung specialty care, kaya kailangan pa gastos lumuwas ng Maynila para lang magkaroon ng makapagpa-check up kung may sakit sa mga bahagi ng katawan na kinakailangan ng specialists. Ayun. So mainam na yung mga public hospitals natin ay ine-equip para sa ganitong klase ng mga services, no? So tama siya doon na dapat inilalapit talaga yung medical services sa ating mga kababayan para makapamuhay ng hindi takot sa ospital, no? Kasi pagka sinabing ospital, gastos. Pag sinabing sakit, natatakot sa gamot. Pag gamot, gastos ulit, no? So sa halip yung mga kababayan natin, sa halip na gumastos sa gamot at sa hospitalization, bibili muna ng bigas at ng ulam para sa pamilya. So, and ito, bukod dito, no, dun sa ating healthcare facilities, I think isa sa mga bagay na dapat tutukan din, hindi lang ni Senator Bongo bilang chairman ng committee ng health, no, sa Senate, kundi lahat ng mga opisyal natin dito sa ating bayan, yung
prevention, no? Hindi lang cure. Kasi kung ang ating mga kababayan ay nakakakain ng masustansya 3 times a day, no? Ay may pagkakataon na makapagpahinga sa kanilang mga trabaho. At hindi natatakot na mawalan ng kita kasi hindi mag-overtime o hindi papasok during the weekends. Yan yung isa sa mga malalaking bagay na dapat tutukan para mabawasan yung mga kababayan natin na may sakit. No, isa yan, salamin yan ng isang ng good governance. Good governance. Salamin yan ng mahusay na pamamalakad ng ating gobyerno. Kung ang ating kung ang constituents, no, kung tayong mga Pilipino mula Apari hanggang Hulo, no? ay nakakapag-exercise ng magandang at maayos na kalusugan. O nakakaranas ng serbisyo o nakakaranas ng pamumuhay na mayroong na magdudulot ng magandang kalusugan. Hindi lang ospitalisasyon, hindi lang libreng gamot, hindi lang libreng konsultasyon, no? Kundi sapat na kita, sapat na serbisyo na natatanggap ng ating mga kababayan na talaga namang dapat ay isa sa mga bagay na tinututukan. Radyo natin.